Praise the Lord. At ang pag-uusapan po natin, ang pag-aaralan po natin ngayon is about love. Mamahal ng Diyos. Alam niyo po dito sa Japan, sa hindi po nakakaalam, iba yung pag-celebrate nila ng Hearts Day. Pag February 14, ang mga lalaki lang ang nagse-celebrate. So, pag February 14 po, ang mga lalaki ang binibigyan ng mga chocolates. Yan. Wow. Sa March 14, next month, yun naman ang mga babae, White Day ang tawag nila. Sa Japanese style, pag nandito sa Japan, pag February 14, February, ang nagkakatuwa ang mga lalaki. Pero yung iba namumproblema. Kasi usually, ang ginagawa ng mga Japanese, patalastas muna tayo, ay nagbibigay sila ng chocolates, magbibigay nila sa mga lalaki. Paramihan pa ang nagbigay. Kasi pagdating ng next month, March 14, kailangan meron din may balik. Yung mga nabigyan, kailangan ibalik din nila kung nabigyan sila. Kaya there are some Japanese ayaw nila ng February 14 and March 14 kasi obligado silang magbigay din on March. It has been a custom. But anyway, ang pag-usapan po natin is ang pagmamahal ng ating Panginoon. And by the way, wala pong Saint Valentine's or Kabalintino or whatever, sapagkat ang may likha po ng pagmamahal ay ang ating Diyos ang alaman. Amen? God is love and love is God. Hindi po ako naniniwala sa kapag magpunta ka sa simbahan ni Saint Valentine o magkakaroon ka ng kabalintino mo, ay hindi po yun totoo. Sapagkat ang pagmamahal na pag-uusapan ng ating ngayon is kakaibang espesyal na pagmamahal na likha ng Diyos. At pag ating pong maintindihan ito, mai-enjoy po natin ang ibig sabihin ng pagmamahal at may minamahal. Praise the Lord! In 1 John chapter 4 verse 8 po, mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, whoever does not love, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat sa salita ng Panginoon. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya ang mga tao, kagaya po natin, nagba-Bible study, kapag sabi po natin na meron tayong Panginoon, ang Diyos, at nagsasabi tayo ng Lord, Lord, may Panginoon ako. Pero hindi naman nakikita na may pagmamahalan. Hindi nakikita ang love sa bawat buhay natin, ang pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Diyos. Actually, ay hindi po natin kilala ang Panginoon. Sapagkat saan po nagmula ang pag-ibig? Nagmula ang pag-ibig sa ating Diyos na buhay. Siya po ang lumikha ng pag-ibig. Alam niyo po mga kapatid, napaka-espesyal ang tao. Sa lahat ng creation ng Panginoon, sa lahat ng nilalang ng Panginoon, God created the heavens and the earth. God created the universe. At ang last na create niya po, ang nilikha ng Panginoon, tayo, mga tao. And hindi lang nilikha niya tayo mga tao, espesyal tayo. Bakit tayo espesyal? Okay. Alam niyo, nung nilikha ng Panginoon, ang tao na bakit espesyal? Ang sabi ng pagsalita ng Panginoon in Genesis chapter 1 verse 26, nung nilikha ng Panginoon po ang tao, ay, ganito ang sinabi niya. At sinabi ng Diyos, lalagyan natin ang tao sa ating larawan. Larawan ng Diyos ayon sa ating wangis. Magkaroon sila ng kapangyarihan. Praise the Lord. Bakit ko nasabi na yung dakilang pagmamahal ng Panginoon is kakaiba? Why? Nung nilikha niya po tayong mga tao, yung unang tao si Adan at saka si Eva, espesyal. Bakit? Kawangis, kalarawan, kamukha, pinagpala ng Diyos. Yung unang tao na nilikha ng Panginoon, kung saan po tayo nagmula, pinagpala ng Diyos, hindi nagkukulang. Lahat provided ng Panginoon. Everything is perfect. Perfecto ang pagmamahal ng Diyos. Kaya lang, brothers and sisters, meron yung word na kaya lang, ka problema, pero maintindihan natin yan mamaya. I want to discuss this sa inyo po. Kasama po sa creation ng Panginoon, na nilalang ng Panginoon, when God orchestrated love, ang
yan, meron pong tatlong klaseng pagmamahal na create ng Panginoon. Number one, na klase ng pagmamahal is what we call the agape love of God. Ano po yung agape love of God? That is the divine love of God, unconditional love of God. Walang kondisyon na pagmamahal ng Diyos. Kaya nung minahal tayo ng Panginoon, special, hindi siya nag-alinlangan when God created yung tao. Hindi nagkulang yung tao, binigay lahat ng Panginoon. Because God loved us so much. Actually, brothers and sisters, hindi natin deserve na mahalin ng Panginoon. Pero siya ang unang nagmahal. Kaya, that is how great yung agape love of God. Walang kondisyon na pagmamahal ng Panginoon. Number two, na pangalawang klase na ng pagmamahal na God created is what we call the filial love. Ano po yung filial love na nilalang ng Panginoon? Create ng Panginoon? The love, the natural love between relatives, pamilya, clan, tribe, nation. Lahat po, meron po itong what we call filial love, pagmamahal po sa pamilya. Kaya nakikita nyo, pag minsan, pag may nasaktan ang pamilya, nagdadalamhati ang pamilya, nagsasaya ang pamilya, ay lahat masaya ang pamilya. Creation po itong Panginoon, nilikha ng Panginoon ang what we call filial love. Kaya nga meron yung kasabihan, blood is thicker than water. Pag nasaktan yung pamilya mo, kaya agad. But later mga kapatid, maintindihan natin kasi kailangan natin mag-ingat that itong creation ng Panginoon na agape love, filial love, very perfect first. Okay? In 1 Timothy chapter 5 verse 8, yan po isang patunay na creation ng Panginoon, nilikha ng Panginoon ang pagmamahal. Bakit? Sabi ng salita ng Diyos, datapwat kung ang sinuman ay hindi nagkakandilis sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, sariling pamilya, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ibig sabihin yan, pag hindi po natin binibigyan ng atensyon at hindi po natin inaayos at hindi po natin minamahal ang ating mismong biological o sariling family, mas matindi po tayo sa mga hindi pananampalataya. We are worse than unbeliever. Okay? Kaya dito natin makikita na ang Diyos, likha niya ang filial love between families. Pangatlo po, na likha ng Panginoon na pagmamahal is what we call the eros love. What is the eros love? Love between opposite sex. Ulitin ko po. Pagmamahal between the opposite sex. What is the opposite sex? Pagmamahal lang po ng man and woman, babae at lalaki. Okay, ito po ay likha ng Panginoon. Bakit ko nasabi yan? In Genesis chapter 2, verse 18. Okay. Nung nilikha ng Panginoon ang tao, nakita niya malungkot ang kanyang nilikha na lalaki, si Adam. Kaya sinabi ng Panginoon, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ay ilalangko ng isang katulong niya. Kaya, ang shortcut ng nilalangko ng Panginoon, si Adan, ang lalaki, nung nakita ng Diyos, brothers and sisters, makinig po tayo, nung nakita ng Diyos na malungkot ang kanyang nilalang, na lalaki, nilalang, gumawa ng paraan ng Diyos. Ang Diyos ang nakakita ng kalungkutan. Kaya, gumawa siya ng paraan, nilikha niya ang babae para meron siyang katuwang at katulong. At nagkaroon po sila ng pamilya. Okay. So, brothers and sisters, mga kapatid, ito pong nilikha ng Panginoon na agape love, filial love, love between family, and love between the opposite sex, nanggaling po lahat yan sa Panginoon. In the beginning po, very perfect ang creation ng Panginoon sa pagmamahal. Kaya lang, meron yung word na kaya lang, nagka-problema nung dumating si Lucifer na naging Satanas, na naging demonyo, dumating siya at nagsabi siya sa kanyang sa nilang ng Panginoon na si Adam and Eve, ay, huwag niyong sundin ang Diyos niyo. This
is the worst thing that happened now. Originally, yung pagmamahal na likha ng Diyos, perpektong-perpekto, nag-i-enjoy lahat ang nilalang ng Panginoon. Kaya na, nagkaroon ng problema. Nung dumating si Satanas, at si Satanas, anong ginawa niya? Dinemonyo niya. Dinemonyo ng si Satanas ang isip ni Adam at saka ni Eva na nilang ng Diyos. Kaya, instead na ang susundin ng tao na nilalang ng Panginoon, ng grabe niyang pagmamahal is ang Diyos na lumikha sa kanila, hindi na. Ang sinunod ng tao, in the beginning, ang demonyo. Si Satanas, instead na ang Diyos. Kaya yung agape love na inintroduce ng Panginoon, yung pagmamahal ng Diyos sa sobrang pagmamahal, ay wala na. Yung isip ng tao na nilalang ng Panginoon, nabaling sa demonyo. That is the start, yan na nag-umpisa na instead yung perfectong pagmamahal ng Diyos sa agape love, filial love, and eros love is okay na sana nung dumating ang demonyo, na demonyo ang tao. Kaya hanggang ngayon, brothers and sisters, lahat ng tao nagsasuffer dito. Ito nga ngayon, the agape love, the filial love, the eros love is abused by the devil. Kaya ang mga tao nagsasuffer. Instead na ang unang minamahal, ang unang pinupuri at sinasamba is ang Diyos, hindi na. Ang demonyo na, pinapakinggan na ng tao kung minsan, nadidemonyo ang isip ng tao, instead ang Panginoon ang sinasamba, hindi. Iba-iba ang iniisip. And that's the very reason why nagbigay ng commandment ng Panginoon sa atin. Mamaya pag-usapan natin. Bakit po natin kailangan pag-usapan ng pagmamahal na dakilang likha ng Diyos? Inabuso ng demonyo. Instead na enjoy po natin mga tao ang likha ng Diyos, hindi na. Now, itong filial love, love between family, yan ang reason makikita natin nowadays ngayon, honestly, bakit nagkakaroon ng broken family? Bakit nasisira ang pamilya? Kung likha ng Diyos, ang pagmamahal sa pamilya, bakit maraming pamilya ang nasisira? Bakit merong number 2, number 3, number 4, number 5? See? Dahil ang demonyo, nung pumasok ang demonyo, dinidemonyo ang utak, ang isipan ng tao. Instead na maayos na ang pamilya niya, ang focus niya, hindi na. Naiba ang pinupuntahan. That is the reason why maraming pamilya ang nasisira, and yan din ang rason kung bakit maybe some of you are nasa prison ngayon. Bakit? Hindi niya man ginusto, pero nagtrabaho ang demonyo sa ating isipan. Nagtrabaho, pag nagpinapayagan natin magtrabaho ang demonyo sa isipan natin, instead na may focus ang pamilya, even may focus ang Diyos, wala na. Dahil naglalaro ang demonyo sa isipan ng tao, kaya nasisira ang pamilya. Nakakalungkot, so sad. Ang pangatlo na sinira, patuloy na sinisira ng Panginoon ngayon is this eros love. Mga kapatid, mag-isip po tayo. Ang utos ng Panginoon, tignan po natin yung unang utos ng Panginoon, ang Panginoon ang siyang nakakita. Ang Diyos ang siyang nakakita na kailangan ni Adam ng partner, kailangan niya ng kasama sa buhay. Kaya nagbigay siya ng kasama, kaya nagkaroon ng pamilya, eros love. At sinundan ang utos ng Panginoon, sabi niya, ang sabi ng Panginoon, and God created them male and female, babae at lalaki. That is in Genesis 1 verse 27. And sa 28, sinabi ng Panginoon, pinagpalad, God bless them, pinagpalad ng Panginoon ang kanyang likha na babae at lalaki. And then sinabi niya, go and be fruitful, magparami kayo ng buri. Anong sinasabi ng Panginoon doon? Lalaki at babae. Okay? Maging clear po tayo doon, mga kapatid. Thank you po. At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakan at magpakarami. At kalatin niyo ang lupa. Magpakadami kayo. Yung kausap ng Diyos dito, lalaki at babae. That is the original na plano ng Panginoon ng pagmamahal para itong eros love. Dumami ang mga tao na kagustuhan ng Panginoon, ang Diyos ng lumikha. Ang problema, mga kapatid, brothers and sisters, problema natin ngayon. We can see in the world today, hindi na nasusunod yung gusto ng Panginoon. Amen.
bakit hindi nasusunod? Nakikita na, instead na babae at lalaki lang ang utos ng Diyos. Hindi pwedeng magpadami ang lalaki at babae. Never na pwedeng magkaroon ng bunga ang lalaki at babae. Hindi pwede yun. Okay? Sapagkat ang utos ng Diyos between a man and a woman, and God bless them. Nowadays, ngayong panahon, ito ngayon ang nahihirapan ang maraming tao. Maraming nakukulong din. Maraming nagkakaroon ng krimen. Why? Kahit inabuso ng demonyo. Sinisiksik sa isipan ng tao, instead na maayos itong love between family, love to God, itong eros love, na abuso. That is why kailangan po natin i-repair. Amen? Kailangan po natin iayos ang bagay, itong pagmamahal na ito. Kasi yung unang likha ng Diyos, napakaayos. Alam niyo po mga kapatid, ang reason kung bakit ginunaw ng Panginoon, the very reason kung bakit ginunaw ng Panginoon ang mundo in the time of Noah, dahil sa pag-aasawa. Hindi lang, dahil sa maling pag-aasawa. Hindi nasunod yung gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon is, yung pagmamahal na yan, na eros love yan, is ang Diyos ang siyang nakakikita. Ang Diyos ang nakakakita kung kailangan mo ng kasama sa buhay. Pero in the time of Noah, ang mga tao noon, ay hindi. Ang tao ang siyang nakakikita. Ang ginagawa nila, ay, yun, gusto ko yun. Yun, gusto ko yun. Parang sa panahon na yun, pag may nakita sa Facebook, ayun, maganda yun. Ayun, okay yun. O nakita sa social media na, yun. Kaya nagkakaproblema ang mga tao ngayon. Honestly, hindi nasusunod yung gusto at yung unang utos ng Panginoon. Na dapat ang gusto ng Diyos, hindi yung gusto ng tao. That's the reason why many are being destroyed. Marami nasisira po ang buhay. Marami pong nasisira instead na maayos ng pamilya, instead na maayos ang buhay, nasisira. Why? Hindi nasusunod. Kasi ang gusto ng tao siya nasusunod, hindi yung gusto ng Diyos. Pero, nagbigay pa rin po ng now, in the time of Noah, way back in the time of Noah, if you have time, read Genesis chapter 6. Dati, mahaba ang buhay ng tao. Yung kinahit ng Panginoon, umaabot ng 800, 700 years old. Ngayon, hindi na. Hanggang 120 years old na lang. Sa mga Pilipino, hindi ko alam, umaabot pa ng 120. Dahil mahilig sa mga pagkain na mamantika and masarap kasi. Pero, ngayon, dati mahaba ang buhay ng tao. Ngayon, naging maikli na lang ang buhay natin. Bakit? The very reason, ano yung reason? Ay hindi sinunod ng tao ang gusto ng Diyos. Ang nasa isip na lang ng tao kung anong nagustuhan niya, kung anong nakita niya, at okay na, ayun na, hindi. May batas ang Panginoon sa tama at pamamuraan na magkaroon po ng eros love and filial love, especially agape love ng Diyos. Now, yun ang gusto ng Panginoon na manumbalik sa atin para ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, ma-enjoy po natin ang dakilang pagmamahal na bigay ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Para kahit February 14 or March 14, sinasabihin na sa kapatid mo, kanino ka ba? Ay hindi ka nababahala sapagkat naintindihan mo ang dakilang pagmamahal ng Diyos. Ay, mayroong Diyos nagmamahal sa akin, hindi ako nag-iisa. Because you understand what kind of love ang nilikha ng Diyos para sa kanyang mga pinamahal. Amen? Now, isa pa, the reason kung bakit ginunaw ng Panginoon at ang naiwan na lamang is yung angkan ni Noah. Bakit? Ang mga tao doon, kung ano na lang ang gusto nilang asawahin, yun na lang ginagawa nila. Kung nagustuhan nila, yun na lang. One more thing, ginunaw ng Panginoon ang Sodom and Gomorrah. Bakit? Dahil hindi nasunod ang gusto ng Diyos. Ang utos ng Diyos ay lalaki at babae lang. Pero in Sodom and Gomorrah in Israel, maraming, I'm sorry but we need to be honest to this, maraming homosexuality na hindi po likha ng Panginoon. And God is very precise na ang magbunga lang is between a man and a woman. Amen? Now, yun po ang nais natin i-repair para ma-enjoy po natin ang buhay ng isang tunay na likha ng Panginoon. Now, the very reason mga kapatid, kaya sabi ng Panginoon, nung sinira ko ng demonyo, until now, hanggang ngayon po, ito ang pinaglalaroan ng demonyo sa lahat, kahit Kristiyano kung minsan lahat ng tao sa mundo.
This filial love is the eros love, even agape love of God, the love to God. Pero kahit pa paano mga kapatid, nagbigay ng Panginoon grabe pa rin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Even if we don't deserve it, grabe pa rin ang pagmamahal. Nagbigay pa rin Panginoon ng kanyang utos para sa atin. Nang sa ganun is, ma-repair po natin, maiayos natin, ma-enjoy po natin ang pagmamahal na ating pinag-uusapan. Tingnan po natin sa Matthew chapter 22. We start reading from verse 36. Kaya sabi ng Diyos sa atin po, na napakabuti ng Panginoon. Sabi niya, Guro, alin baga ang dakilang utosan? Okay? And verse 37, sinabi sa kanya, ito po ang utos ng Panginoon. Nang sa ganun is, masolve po natin, ma-repair po natin yung sinisira ng demonyo sa ating buhay, especially about these three kinds of love. Ang sabi niya, ang sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mo, Diyos, ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip. Sinabi niya, buo, hindi half. Hindi 50%, hindi 70%, sabi niya, 100% kapag ikay anak ng Diyos, meron kang Panginoon, ibigin mo siya ng buong buo, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ibig sabihin niya, kapag bumubulong ang demonyo sa ating isipan, huwag mong payagan na bumulong ang demonyo sa isipan at sundin mo ang hindi tama at mali na kanyang sinisiksik sa isipan natin. Sapagkat sabi ng Panginoon, kapag ibigin natin ng buong pag-iisip ng Panginoon, hindi natin iniisip yung mali. Ang isipin natin yung tama at naaayon lamang sa gusto ng ating Diyos na buhay. Pangalawa, brothers and sisters, hindi lang yan. Ang sabi ng Diyos, hindi lang sa Panginoon, priority ang Diyos, pero mayroong pangalawa. Ano pong sabi sa sumunod? Verse 38 po. Okay? Sabi po ng Panginoon, ito ang dakila at pangunang utos. Yung pangalawa, tignan po natin ang pangalawa, kaya hindi nagkulang ang Diyos. Dahil alam ng Panginoon na sisirain ng demonyo ang pagmamahal even sa family. Ang verse 39 po. Okay? At ang pangalawa, katulad ito ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Hallelujah! Ang buti-buti talaga, tumpak yung kanta kanina. Ang bait-bait ng Panginoon, why? Priority na ibigin ng Diyos ng buong puso, kaluwa, lakas at pag-isip. Pangalawa, ibigin natin ang ating kapwa, ang ating neighbor, ang ating pamilya, ang ating kaibigan, ang ating relatives, ang ating mga wardens, ang ating gobyerno. Ibigin po natin, even ang ating kaaway. Kung katabi man natin, kailangan ibigin natin ng buong puso. Amen! In that way, ma-repair yung mga ginagawa ng demonyo na hindi dapat sa atin. Now, paano natin gawin? Paano po tayo mag-respond? Paano natin gawin itong pagmamahal na utos ng Panginoon? When God says, love God and love your neighbor, paano po? Okay, discuss po natin. I-define natin. Tignan natin yung definition na gusto ng Panginoon ng pagmamahal. Kung minsan, kailangan tayong ma-remind dito, brothers and sisters, kasi nandiyan kasi ang kaaway, naglalagay ng ano-ano sa isipan natin. Pero kailangan natin ayusin ulit, manumbalik ang pagmamahal ng Diyos sa atin. 1 Corinthians chapter 13. We start reading and verse 4. Anong klase pong pagmamahal yan? Okay. Anong klaseng pagmamahal? Ang pag-ibig, ang pagmamahal ay mapaghinuhod. Love is patient. Na malalim na Tagalog to. Pero love is patient, mapaghinuhod, mapagpasensya. Kumusta po ang pagmamahal natin? Hallelujah. Meron pa bang pasensya? Marunong pa rin magkaroon ng pasensya, mapaghinuhod. Anong klaseng pagmamahal ang ini-require ng Panginoon para maayos natin at hindi tayo magkamali ulit? Love is patient, love is kind, magandang loob, mabait ang loob. Pag meron po tayong taglay na pagmamahal at tunay na pagmamahal, dapat maganda ang loob natin. What kind of love? Anong klaseng pag-ibig? Anong klaseng pagmamahal? Ang pag-ibig ay hindi nananatili, or love does not envy. Ang pag-ibig po ay hindi siloso, hindi silosa. Yan po ang reason na kung minsan kailangan natin ma-discuss ito nang sa ganun, ay, kumusta ang pag-ibig ko? Ang dapat ang pag-ibig is hindi siloso, hindi silosa.
Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri or love does not proud. Love is kind. Love does not envy. It does not boast. Ang pagmamahal po, hindi mayabang. Sorry. Ang hinihingi ng Panginoon po ng pagmamahal ay hindi mayabang na pagmamahal. Amen. Love does not envy. It does not boast. It is not proud. Hallelujah. Ang pag-ibig ay hindi mamamapuri, hindi mapagpalalo. Praise the Lord. What kind of love? Anong klaseng pag-ibig, mga kapatid? It is not rude. Verse 5. Tingnan po natin. Okay. Divide natin para itong pagmamahal is magampo na natin araw-araw. What kind of, anong klaseng pagmamahal yan? Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi kinahanap ang kanyang sarili. What kind of love? It does not rule. It is not self-seeking. Hindi selfish na pagmamahal. Amen? Hindi makasariling pagmamahal. Pagmamahal na nakaka-intindi. Kumusta po ang ating pagmamahal, brothers and sisters? Hindi po makasariling pagmamahal. Anong klaseng pagmamahal ang ninanais ng Panginoon na dapat kasama? Palagi na po natin ginagawa everyday. Gustong-gusto po ito. Sabi niya, it is not easily angered. Hindi nayayamot. Anong ibig sabihin? Hindi madaling magaling. Ang pagmamahal at taglay natin, hindi magagalit din. Kung minsan, dito tayo nag-testing po, brothers and sisters. Konting bagay lang is galit na. Kung ting bagay na pagpapakinggan lang is galit na tayo, kahit Kristiyano kung minsan. Pero tinuturo ng Panginoon, anong klaseng pagmamahal? Ay, hindi madaling magaling. Mapagbaba. Nakakaintindi. Anong klaseng pagmamahal ang sinasabi ng Panginoon sa atin? Gustong-gusto ko ito. Sabi niya, it keeps no record of wrong. Hindi inaanumana ang masama. Napakabuti, napakaganda pong description po ng ating Panginoon. Kapag meron tayong pagmamahal, tama at tunay na pagmamahal, hindi na natin binabalikan yung mali na ginawa ng ating kasama, ng ating pamilya, ng ating kaibigan, ng ating asawa, ng ating anak. Kung yung mali na gawa, yung mali na nagawa in the past na yun. Nandito na tayo ngayon. Kung noon man ay nagkasala, nagkamali, ay ang ininanais ng Panginoon na pagmamahal natin, hindi natin iniisip-isip pa yung mga nakaraan, lalo na yung masama. At mas lalo, hindi natin palaging sinasabi o pinapaalala yung masama na ginawa. Ang ipaalala natin yung mabuti na ginawa. Amen. Ang dakilang pagmamahal na tinutukoy ng Panginoon ay walang listahan ng mali. Amen. Kung minsan dito po tayo natitesting, pag hindi nagkaintindihan, pag may miscommunication, at may pag-aaway, ay ilalabas yung listahan. Ito yung ginawa mo noong 1990. Ito yung ginawa. Kaya kung minsan, instead na maayos yung buhay natin, mas lalong nasisira ang pamilya, even ang communication kasi ilalabas na yung listahan. Ganito ka naman doon. See? Pero ang nais ng Panginoon, ay tanggalin mo yung listahan. Kapag binago ka na ng Panginoon, paano ba na? Yung lumang ikaw, luma na yun, basura na yun eh. Alam niyo po yung basura, pag inuungkat yung basura, nangangamoy. Hindi tama. Nagiging masama ang epekto sa buhay natin. Ang nais ng Panginoon, we go forward. Amen? Hindi po natin inaalala yung, lalo na yung mali. Kaya nagkakasira-sira ang ating pamilya, even ang ating pagsamba sa Diyos. Dahil pinaalala ng demonyo, ay, ganito ka kasi noon, ganito ang gawin mo. Kaya ka nandyan sa loob, kaya ka na bilanggo kasi ganito. No! Hindi po ka na. Once we give our life to the Lord, kailangan straightforward tayo. Lord, binago mo ako, kailangan protektahan ko itong pagbabago ito. Kailangan tayuan ko itong pagbabago sapagkat mahal na mahal mo ako. Kailangan ipagpatuloy natin na gawin ito sa ating pamilya, even sa ating mga kaibigan. The government kasi makikita ng mga warden staff natin, ay, karapat-dapat ka nito na lumaya na bukas, pero mahal na. See?
Now, we need to protect and repair this kind of love. Ito pang gusto ko. Love, it keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, verse 6 po, but rejoices in truth. Alam niyo pong ibig sabihin, hindi nagagalak sa kalikuhan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Ito po ang mali kung minsan sa ating ginagawa. Kung merong nagkamali at merong napaparusahan, kung minsan ang isip ng mga tao, yan kasi, buti nga sa iyo, yan ang napala mo, ganyan, hindi po yun. Kung gustong sabihin ng Panginoon, kapag meron po tayong pagmamahal na galing sa Diyos, pag nagkamali ang isang tao, sila tayo nagkakamali. Pag nagkamali isang tao nakagawa ng hindi tama, anong tama natin gawin, anong dapat natin gawin, ay pag-pray mo, Lord, i-repair mo yung buhay niya. Lord, iayos mo siya para maging magbago siya, maging maligaya siya. Hindi po yung, yan kasi tama lang sa'yo yan, dapat lang sa'yo. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon is, may encourage natin ang isang kapwa natin para magbago talaga. May enjoy naman na yan buhay na mayroong Panginoon, may pagmamahal. Love does not delight in evil but rejoices in the truth. It always protects. Verse 7. Anong klaseng pagmamahal ang nais ng Panginoon? Dito po tayo mag-end. Lahat ay binabaga, lahat ay pinaniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. This kind of love is, it always protect, it always trust, it always hope, it always may tiwala. Pag mayroong pagmamahal at tunay na pagmamahal, nadidevelop ang tiwala, nadidevelop ang covering protection, nadidevelop po ang may pag-asa pa rin. Na kahit kung minsan ang hirap naman, ang hirap, hindi pwede. But when you have great love, marunong kang magtiis. Amen! Magtitiis pa rin po tayo hanggang dumating yung tamang panahon. Because of great love at nakikita ng Panginoon, nire-repair yung Panginoon ang pagmamahal sa ating buhay. Makikita rin ng ating gobyerno. In a proper time, in a proper day, ikaw, brother, sister, kailangan mo nang ipakita sa mundo, lumabas ka. Kita mo na ikay binago ng Panginoon. Bakit sa Kanya? Dakilang pagmamahal. I pray, mga kapatid, na itong Bible study natin, kung nagkamali man tayo at na-testing tayo at kung gumalaw ang demonyo sa ating buhay in our agape love, pagmamahal natin sa Diyos, pagmamahal sa ating pamilya, pagmamahal even the opposite sex, itama na natin. Itama na natin, iayos natin in God's way, paraan ng Diyos. Pag ito po ating ginawa, pagpapalain tayo ng Panginoon. Hindi magkakamali ang Diyos. Ayos ng Panginoon ang buhay natin, ang ating relasyon sa Kanya, ang ating relasyon sa ating pamilya. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ang lumikha ng pag-ibig at ang Panginoon gagawa ng paraan para iayos niya ang Kanyang mga nilalang, lalo na yung tumatawag sa Kanya. Maraming salamat po at ininais ko na tayo po ay yumuko at magpasalamat sa Panginoon at tayo po ay basbasin ng Kanyang Banal na Espiritu. Panginoon Jesus, maraming salamat sa oras at time ng Bible study na ito. Panginoon, sapagkat naniniwala kami na may plano pa sa bawat isa at ninanais mo, O Diyos, na Ikaw na lumikha, Panginoon, ng dakilang pagmamahal. Itong pagmamahal na ito, Panginoon, ay madama namin ang galing sa iyo. Itong pagmamahal mo na ito ay isang patuloy na umubog at magbago sa buhay namin. Itong pagmamahal na galing sa iyo, Lord God, may enjoy yung tamang pagmamahal sa aming pamilya. Pagmamahal na kinait mga bautista, opposite sex, at pagmamahal, Panginoon, na tama na ayon sa kagustuhan. I pray, Lord God, sa aming Bible study na ito, Panginoon, kayaan mo na bumaon sa aming puso at isipan ang iyong mga salita at ito ay magbigay ng pagpapala sa bawat isang makinig ng iyong banal na salita. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and